Hello mga pards, heto na ang part 2 ng indoor barbecue natin. At ito ang barbecue dinner preparation. Kaya mga pards, halina kayo at samahan kami para matutunan niyo ito kung paano namin ito inihanda. At sigurado ako sa aking sarili na marami kayong matututunan sa video na to. So ano pang hinahantay natin? Tara na at simulan na natin. Heto nga, kauuwi lang namin. Kaya maghahanda na kami sa aming mga gagawin para ngayong gabi. Pagod na pagod nga kami sa pamimili, pero dahil excited kami ngayong gabi, uumpisahan na namin ang paghahanda ng dinner for tonight. Heto na nga, inilabas na ang shrimp at nilinis na ng aking asawa. At kanya namang isinunod ang gulay, inilaga niya muna ito bago ihain sa mesa. Isa ito sa magiging bahagi ng aming barbecue dinner. Huwag kayong mag-alala pards kung gusto nyo gawin ito sa inyong bahay, pwede. Kahit anong gulay na maisipan nyo, ay pwede. Ika ko nga your barbecue, your rules. Mas gusto ng asawa kong ilaga muna ang mga gulay para malambot siya at masarap itong kainin bago mo i-grill. Tinimplahan niya lang ng kunting asin ng mga ito para magkaroon ng lasa. At kita niyo naman, napakasarap tingnan. Sinunod naman niya ang toge. Igigrill din namin ang toge na to dahil napakasarap ito kombinasyon sa mga karne. Kanya namang isinunod ilaga ang broccoli. Pinakaluan niya lamang ito ng ilang sandali nang sa ganon ito hindi masyadong matigas pag kinain, pero depende rin sa inyo kung ano ang gusto nyong luto sa inyong mga gulay. At nang ito ay maluto na, ito ay kanyang hinango at inihain na sa mesa. Heto na nga at unti-unti nang nabubuo ang ating preparation sa ating barbecue dinner. At syempre hindi mawawala ang salad. May gulay siyang isinunod pero hindi ko alam ang pangalan nito kaya kayo na ang bahalang humusga kung ano ito mga pards. Lagi kami nagsasama ng gulay sa aming pagkain dahil napakaganda nito sa ating katawan, rich in fiber ika nga. Ngayon naman, isinunod niya ang pork belly. Hiniwa niya ito ng maninipis para ito ay maluto ng mabilis. At ayan na nga, kita niyo naman ang pagkakahiwa ni Mrs. Ready tayo para sa ating barbecue. Kaya ating bisitahin ang mesa kung ano bang lagay na ng itsura nito. Napakagandang tingnan at hindi na ako makapaghintay. Ngayon naman, kanyang isinunod ang karning baka. At kanya naman itong gagayatin ng maliliit na piraso nang sa ganon madali din itong maluto. Napakasarap nito lalo na kung ito ay ribeye part ng baka dahil masarap at malinamnam ang parte na yon. Kita nyo naman mga parts, nagliliwanag na ang ating lamesa. Hindi na ako makapaghintay sa ating dinner. Syempre naman mga parts, hindi mawawala sa ating dinner ang sugpo. Isa ito sa pinakamasarap at i-grill sa ating barbecue. Kaya nga ito na, i-recap ko na sa inyo ang mga hinanda namin sa mesa. Nandyan ang pork belly, sugpo, baka, mga gulay, salad. Teka, parang may kulang. Ayaw nga pala, nalimutan namin ang octopus. Heto na, frozen, galing sa freezer. Kaya hugasan muna natin para lumambot. At ayan na nga, naihanda na namin para kumpleto na ang ating dinner for tonight. Alam nyo bang napakasayang gawin nito lalo na't napakarami nyo sa hapagkainan. At hindi kumpleto ang dinner natin ng walang hot sauce. Kaya nga ito, si Mrs. gumawa na ng customized hot sauce niya. Inuna niya ang cilantro. Ginayat niya ito ng maninipis at pinong-pino. Pagkatapos, inilagay niya ito sa loob ng blender. Hinalo niyo ito ng sili na may kasamang bawang. Kapag durog na siya, pagkaka-blender ninyo, pipigain niyo naman ito ng kalamansi at ihahalo niya ang cilantro. At lalagyan din ito ng konting asin. Pagkatapos, timplahan niyo rin ng konting chicken bouillon. Pagkatapos noon, lagyan niyo siya ng tubig at i-mix ng muli. Pwede rin niyo lagyan ng konting patis, depende sa gusto at sa panlasa na nais niyo. At pag napagsama-sama niyo na nga lahat, pwede niyo ulit siyang haluin. At mas masarap ang sauce na ito kung i-blender nyo siya ng pinong-pino at purong-puro. Siya nga pala mga pards, ang tubig ay huli nyong ilalagay kapag nakumpleto nyo na ang mga ingredients. Ihuhuli nyo rin ang kalamansi, pwede rin ang lemon. Kaya maya-maya lamang makikita nyo na ang resulta nito. At eto na nga siya, ready na siya, napakasarap niya at napakabango. Ayan na tayo, pwede na tayo magsimula ng ating barbecue. Sa sauce pa lamang, ulam na. Kaya umpisahan na natin maglagay ng butter sa grill natin. Siya nga pala mga pards, naka-preheat ang aming grill for 5 minutes para ready na agad ito kapag inilagay ang butter. Heto na. Napakaganda niya na at napakasaya. Nakangiti na ang aming grill dahil punong-puno siya. Kaya naman sigurado ako pag ginawa nyo ito sa inyong tahanan ay masisiyahan ang inyong mga bisita at ang inyong pamilya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawin nyo na ito dahil dito pa lamang sigurado ako sa inyong makakatipid kayo at makakamura. Bukod sa napakadaling gawin ito, sulit na sulit pa. At kung kayo naman ay business-minded, aba, heto na, tamang-tama ito. Marami na kayo natutunan sa akin kaya pwede na kayo mag-umpisa ng inyong negosyo. Napansin nga ni Commander na parang may kulang.
Sabi niya gagawa siya ng peanut sauce kasi alam niyang itong ang paborito kong sauce. So mga kapards, ang peanut sauce ay kaparehas ng sauce na ginawa niya kanina at kanya lamang itong dinagdagan ng mani. Depende na kung anong klaseng mani ang ilalagay nyo kasi marami tayong iba't ibang klase ng mani sa Pilipinas. Ang maning inilagay namin dito ay roasted less sodium. At napakasarap nga nito kung ibe-blender nyo siya ng pinong-pino kagaya ng sauce na ginawa natin kanina. Siyempre, ihuhuli nyo lagi ang tubig. At matapos nyo nga mailagay ang tubig, i-blender nyo siya ng purong-puro nang sa ganun maganda ang resulta ng ating peanut sauce. Sa ilang sandali lamang nga pards ay ready na ang ating peanut sauce. Kaya na, isinalin na natin sa lalagyan. Napakasarap niyang tingnan at napakabango. Napakasarap sausawan nito sa ating mga barbecue, lalo na sa ating mga karne at gulay. Kaya ano pang hinihintay nyo mga pards? Halina kayo, samahan nyo kami at kumain na tayo! At muli mga kapards, maraming salamat sa panonood at pagtutok nyo sa aking channel. Kaya keep sharing our videos and follow. At antabayanan ang mga susunod na video dahil sa mga video na ipopost ko ay marami kayong matututunan at kapupulutan ng aral para maging gabay sa inyo kung kayo ay nagnanais magbukas ng negosyo. At tandaan mga kapards, ang kalinisan ang ating prioridad sa paghahain at paghahanda ng mga pagkain. Dahil ito ang magiging susi sa tagumpay ng inyong kabuhayan. Kaya hanggang sa muli mga pards, muli maraming salamat.